araw ng Dagupan City LGU kaugnay sa malaking pagsabog sa Barangay Bacayao. On the part of the LGU, kami ipropromote namin yung iwas paputok kasama po ang barangay. Pero it's the role of barangay na maprotektahan yung mga tao at sino yung gumagawa ng paputok. We have to report it immediately bago meron ng buhay na mawawala. On the part of the PNP, kailangan role din ng PNP to make sure na mag-investigate sila before pa may sumabog. Dapat umikot na, tinatanong ko sino yung officer na in charge sa Bacayao Norte. Dapat kausap natin ang kapitan, kausap natin yung mga kapitbahay, mag-inquire tayo, kung meron kayong mga informer, gamitin nyo na po. At si Attorney Bane, Attorney, kasi nung kausap ko si Kap Maramba kagabi, sabi niya, we do not have a search warrant. So, sabi ko, I will ask Attorney Bane. Pag alam nyo na yung bahay may suspetsa kayo na meron, ang isipin nyo parate, ayaw natin mamatay. Paano pag isa sa kamag-anak natin nakatayo dyan gaya nung nangyari kagabi? Walang kadamay-damay, dumaan lang, nasa bungad, namatay. We are not only protecting constituent, but we are also protecting the lives of our family. Kaya para sa akin, PNP, bigyan nyo kami ng list ng PNP assigned per barangay para makipag-coordinate sa barangay campaign. Kung may problema, chat group with Attorney Vanye, kailangan ng search warrant, siguro you start with informer. Kung pwede ang K9, hindi ko kabisado yan eh. May K9 tayo, kung may K9, gamitin nyo na. Especially on those area na alam natin na baka meron. Ayan, mga kabombo, ito naging pahayag ni Mayor Belen Fernandez kaugnay nga dito sa nangyaring insidente at yung maigting na pagtutol ng Dagupan City sa pagbabawal po talaga ng pagpapaputok. And we understand yung sentiment na naturang alkalde dahil hindi naman ito yung nangyaring naunang pagsabog. Natatandaan po ninyo mga kabombo around, kung di na nagkakamali, nung November, nung meron din na italang pagsabog sa isa pong pagawaan or illegal na pagawa ng paputok dahil na-discover na yung naturang pagawaan dyan po sa may barangay Tubong dito sa syudad ng Dagupan ay hindi po rehistrado or wala pong permit kasi may mga inaalaw naman, di ba, dito sa Dagupan City na mga nagbebenta or na mga gumagawa po or pagawa ng paputok. Pero yung mga yon, yung ilan na nandyan sa Bacayao Norte, ay meron silang permit, yung mga kinukuha pong requirements sa Dagupan City na na-mention nga ng alkalde na dapat ay makuha muna lahat yon bago payagan or i-allow mga kabombo yung mga pagawaan ng paputok dito sa lungsod. At binanggit nga niya with the help mga kabombo ng Bureau of Fire Protection at ng PNP ay nagkakaroon na ng pagtatalakay sa mas matinding paggalugad sa syudad ng Dagupan dun po sa mga iligal na paggawa ng paputok or baka meron pa yung mga patago, mga kabombo na gumagawa ng paputok para maiwasan na nga yung mga kahalintulad ng mga ganitong insidente na nagdudulot ng kapahamakan at kamatayan mga kabombo sa mga residente dito sa lungsod. Samantala, idinetalye naman mga kabombo ng Dagupan City Police Office mula kay Police Colonel Orly Pagaduan base sa kanilang investigasyon kung ano ba talaga yung nangyari kahapon, December 26, araw po ng Biyernes, or December 25 nga mga kabombo, kung saan ayon po kay Colonel Pagaduan, nagsimulang ito dun sa kanilang na-discover na meron pong mga nakatago mga kabombo na mga paputok dun sa lugar na pinangyarihan ng incident hanggang sa ito ay sumabog. Inilahad din niya na dahil sa lakas ng pagsabog ay nadaganan ng semento ang isang bata. So mga biktima ay anak at asawa mismo ng may-ari ng naturang bahay kung saan nangyari yung pagsabog.
Kaugnay dyan, pakinggan naman natin mga kabombo yung pagdidetalya ni Police Colonel Orly Pagaduan, ang officer in charge ng Dagupan City Police Office. Gumagawa o kaya nagtatago. Kasi yung nangyari kahapon is nag-i-imbak at saka nagre-repack. Ang sabi nila is nag-i-imbak. Pero nung tinignan namin ilumagahan, merong mga papel. So, ibig sabihin, binabalot niya uli yun kasi parang may sumingaw na yung pulbura. Now, yung cause nung nangyaring pagsabog is may nagluto doon sa loob. Tapos, yung adjoining nun is barbershop. Tapos, another adjoining is kwarto. Yung bata is yung sa iskinita po ng papasok doon sa barbershop. Doon po siya nadaganan kasama yung mga motor. Nadaganan lang sana siya, kaya lang at nasama yung motor, nasama na nasunog yung motor. Kasi may gasolina po yun. Kaya po nasunog siya.